So ito yung sinasabi natin mga kababayan. An ethics complaint should be filed against Libiste for misbehavior, for stealing documents mula po sa DPWH. Hindi man dapat, kung gusto niya ng kopya, pwede naman siyang mag-request. Kung ayaw siyang bigyan, daanin niya sa tamang proseso. Pwede naman siya na magpaimbestiga sa Kongreso. Di ba? At isamon yung mga dokumento. Hindi yung mismo siya, mga kababayan, na papasok at puwersahang kunin, mga kababayan, ang mga dokumento. Sabihin pang public document tulad ng kanyang argumento, mga kababayan. Pero may tamang proseso sa pag-obtain ng document. So, an ethics complaint for misbehavior, for stealing a public document, mga kababayan, should be filed in Congress. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin si DDS Congressman Leandro Lipeste. Libeste pala. Hindi Lipeste. Ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. Yun anong tawag sa kanya ng mga netizens. Naging peste na kasi ng Pilipinas. Pero yung mga DDS po, ang tawag sa kanya, hero. Pero ang katotohanan po, naging peste na. Kabata-bata mga kababayan na congressman, nabulok agad. You see, mga kababayan, siguro naman napanood na ninyo yung report ng GMA. Puwersahan talagang pumasok. Kinonfirm ng mga witnesses, mga empleyado mismo ng DPWH. Noong September 4, pumasok sa DPWH building sa opisina po ni Yossi Cabral, itong si Libeste. Puwersahang kinuha yung mga files, yung term nga po ni Vince Dizon, ninakawan niya yung files sa computer nitong si Libeste. You see? So I think hindi naturuan ito ng tama ng kanyang nanay, ni Loren Ligarda. Ay, Senator Loren, parang hindi mo napalaki ng tama itong inyong anak na si Congressman Libeste. Sayang. O di ba? Hindi man dapat ganon ang kanyang pamamaraan. And I think dapat pag-isipan ito, pag-aralan ng Kongreso, ng leadership po ng Congress. Kasi sa tingin natin, dapat siguro imbestigahan ninyo itong si Libeste. At siguro dapat sampaan ito ng ethics complaint, mga kababayan, tulad po ni Kiko Barsaga. Mas malala pa pala ito kay Kiko Barsaga. Di ba po? Imagine, nasugatan po siya sa kamay, si Yossi Cabral. Kasi, puwersahan daw na inagaw yung mga dokumento. Yan si Yossi Cabral ito, mga kababayan. Yan kanyang injury sa kamay. Kaya pala, mga kababayan, nung mag-attend ng congressional hearing, congressional investigation ditong si Cabral, naka-bandage yung daliri niya. May kumalat na sa social media ng mga balita ito. Nung mag-attend si Cabral ng congressional hearing, ito yung mga unang kumalat na balita po sa social media. Tingnan ninyo, naka-bandage po. So tama ito. Kaya naka-bandage siya kasi nagka-injury. O tama. Ito nga, mga kababayan, panlabaw ang tawag niyan sa amin. Yung gitnang daliri niya. Panlabaw ang tawag niyan sa amin. So ito yung una, mga kababayan, na kumalat na mga balita. Yan Totoo po ito, nangyari mismo sa opisina ni Yossi Cabral, gabi po bago ang hearing. Congressman Leandro Lipeste forcefully took papers from Yossi Cabral's office. Ayon sa kwento, pumasok si Congressman Lipeste at agresibong inagaw ang mga papeles mula sa kamay ni Yossi Cabral dahil sa biglaan at marahas na pagkuha, nahiwa pa raw ng papel ang daliri ni Yossi Cabral. Kaya noong sumunod na araw sa hearing, mapapansin nyo, nakabenda ang kanyang daliri. Hindi dahil sa simpleng aksidente, kundi dahil mismo sa insidente sa loob ng kanyang sariling opisina. Nakakagulat at nakakaalarma na ganito ang ugali ng isang halal na opisyal, pumapasok sa opisina ng isang undersecretary at pilit inagaw
ang dokumento to the point na nasaktan pa ang opisyal. So ito yung sinasabi natin mga kababayan. An ethics complaint should be filed against Libiste for misbehavior, for stealing documents mula po sa DPWH. Hindi man dapat, kung gusto niya ng kopya, pwede naman siyang mag-request. Kung ayaw siyang bigyan, daanin niya sa tamang proseso. Pwede naman siya na magpaimbestiga sa Kongreso. Di ba? At isamon yung mga dokumento. Hindi yung mismo siya, mga kababayan, na papasok at puwersahang kunin, mga kababayan, ang mga dokumento. Sabihin pang public document tulad ng kanyang argumento, mga kababayan. Pero may tamang proseso sa pag-obtain ng document. So, an ethics complaint for misbehavior, for stealing a public document, mga kababayan, should be filed in Congress para hindi po tularan ang ganitong masamang pag-uugali ng isang batang congressman na sabi po nga natin, kabata-bata pang congressman, nabubulok na po yung pag-uugali na hindi yata naturuan ng tamang pag-uugali ng kanyang nanay na isang seasoned journalist at senadora, mga kababayan. So bakit ganito yung pag-uugali po ni Libiste? Di po ba nakakadismaya, mga kababayan, yung ganitong pag-uugali? All praises naman, siyempre yung mga kaalyado niya ng mga DDS influencers. Ayan ang mga post ngayon, mga kababayan, ng mga DDS influencers. Si Kificho, sabi niya 1 hour ago, dahil di nag-iisip yung scriptwriter, naamin tuloy nila na yung hawak na documents ni Leandro Liviste ay totoo kasi forcibly kinuha kay Cabral. Nagpa-photocopy pa nga daw. In short, whatever he has in the real thing, is the real thing. Ang nag-confirm pa is staff ni Jose Cabral. Ang bobo kasi ng angling, pinakita pa yung paper cut. Halos ipagduldula na sa kanya talaga galing. Pero para bang by showing us photos of her na paper cut hands, ini-expect nila na ang normal na Pilipino would care more about the wound in Cabral's hand over the names involved in the transactions for hundreds of billions of pesos contained in those documents. So now that we have established it, whatever Leandro will say from now on is based on that authentic document. That's for clearing that up. Thanks for clearing that up. Okay, next. By the way, thank you billionaire rich kid Leandro Liviste for doing this. With a 54 billion net worth, there are other less stressful things he could be doing with his time. Thank you for stepping up. As a Filipino, I am grateful that whatever happens, there will be a new breed of politicians. From Harold Respicio to Kiko Barsaga, to Eli San Fernando, to many countless others who have not just vision but outrage, who will fight for our country. Thank you, true young guns. Because of you, nabubuhayan kami ng pag-asa. So all praises sila, mga kababayan, kay Libiste. Di pa si MJ Kiambao Reyes, your claim that Kong Libiste took these files by force inadvertently and more importantly confirms the files' legitimacy and DPWH origin. Thank you for confirming. Sabay post, mga kababayan, ng footage ng GMA na hawak yung documents kasama pa si Cabral ni Libiste. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo niyan? That is totally wrong. Na kinonfirm lang, mga kababayan, dahil sa report ng GMA at pagsasalita ng taga-DPWH na mga empleyado na puwersa ang kinuha yung document ni Libiste. That confirms the legitimacy and authenticity, mga kababayan, ng dokumento. Unang-una, after, mga kababayan, na kunin ni Libiste yung dokumento, pinalampas niya yung 3 months before na inilabas. That renders the document inadmissible. More inadmissible bilang ebidensya. Kasi nabahaw na po, napanis, sabi nga po ni Attorney Wilfredo Garrido, panis na yung dokumento. Anong malayan niya natin kung yung dokumento dinoktor na?
Di ba po, mga kababayan? Malamang sa malamang kasi kasama sa dokumento po yung nanay niya. 1 billion yung insertion. So malamang yun ang intensyon, mga kababayan, ni Libeste to protect his mom, yung kanyang nanay. Kaya ginulo niya yung ebidensya. Pinagdududahan na tuloy yung authenticity, yung legitimacy ng dokumento kasi panis na. Wala nang mag-authenticate mga kababayan nito kasi yung dapat mag-authenticate patay na. Nung buhay pa si Cabral, hindi man niya nilalabas. Nilabas niya nang patay na. O di ba, kaduda-duda? Kaya tama itong reaction po natin ni Reyes Del Rosario, registered nurse, 12 hours ago. Let's refrain from calling it the Cabral files since it was never authenticated by Yussi Cabral. Instead, let's call it the Libeste files because he was the one who made the expose and has the burden to prove its authenticity. Gustong ipa-authenticate po sa sa DPWH kay Secretary Dizon. Anong malay naman po ni Secretary Dizon na yung puwersahan niyang ninakaw na dokumento, yun pa rin yung dinownload niya o kinuha niya. Kung dinoktor na, inalter na, mga kababayan, para i-implicate yung gusto niyang i-implicate at iligtas yung mga kakilala niya, kaibigan niya, ka-DDS niya, at nanay niya. Tama po mga kababayan? Isa batas mga kababayan, pag illegally obtain ang isang dokumento, although hindi man definitely talaga po sinasabing hindi na pwedeng tanggapin. Pero may sinasabi po sa batas na generally, if it is obtained illegally, generally inadmissible. Ayan criminal cases, generally inadmissible mga kababayan. Kasi yun ang tinatawag na exclusionary rule or fruit of the poisonous tree doctrine, especially in criminal cases. Yan sabi dito, yes, illegally obtained documents can sometimes be used in court but it depends heavily on jurisdiction and specific rules of evidence with many legal systems, generally excluding them under the fruit of the poisonous tree doctrine. So hindi siya sinasama generally. Hindi siya accepted kasi siya prutas ng poisonous tree doctrine in criminal cases. While civil cases in other countries might allow them if relevant, though often with potential consequences for the person who acquired them illegally. So may consequences doon sa sa nag-obtain ng dokumento illegally. Tulad dito, ang nag-obtain illegally, ninakaw, sabi sa term na ginamit ni Vince Dizon, ninakaw niya. Yan, interview kay Vince Dizon. Legislative District Breakdown, absolutely sabi niya. Pero yung ninakaw niya, pero yung pagnanakaw niya ng files sa computer, walang imprimatur yun. Yung nakipag-agawan siya ng papel kay Cabral, walang imprimatur yun. And of course not, why would I give that imprimatur? Sabi ni Vince Dizon. Yan ang ginawa ni ni Libeste. Pumasok siya sa opisina. Yan, napicturean siya. Dina-download niya, mga kababayan, yung document sa computer. Kaya sabi dito, sabi ng staff, mga kababayan ni Cabral, nakita po namin sa loob, parang si Kong Libiste po, kuha po siya ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya, tapos binivideoan niya lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang kung wag naman, ano po bang kailangan ninyo? Piniprepare naman na. Tapos that was the time na medyo tumaas na po yung boses ni Kong. Ang sabi niya po noon, bakit may tinatago ba kayo? Public documents lato. Dapat hindi nyo tinatago sa akin. Dapat binibigay nyo to sa akin. Tapos nang in-interview si Libiste ng GMA, nag-deny siya. Sabi niya, I vehemently deny. May inagawan akong dokumento from Yussi Cabral.
At ang tanong ko po, bakit ngayon lang yan sasabihin kung totoo man yan? I hope that the public can see lahat ng direksyon ko ay para maging transparent tayo sa budget. Bastang sinasabi ko kay Secretary Vince, wag na nga tanungin anong meron ako. Ilabas mo kung anong meron ka. Of all this, with the authorization of Secretary Vince. Kasi muli, andon nga po si Yossi Cabral. On the phone naman si Secretary Vince. Wala naman nagsabi sa akin na wag mong gawin yan. Sagot po ni Vince Dizon. Legislative District Breakdown, absolutely. Pero yung pagnanakaw niya ng files sa computer, walang imprimatur yun. Yung nakipag-agawan siya ng papel kay Cabral, walang imprimatur yun. Of course not. Why would I give that imprimatur? So with that, na dinideny po ni Vince Dizon ang mga claims na to ni Libiste, comes the need for a congressional investigation siguro mga kababayan. Somebody from Congress should file a resolution calling for a congressional investigation. At pati ito mga kababayan, si Libiste, kailangang file nito ng ethics complaint po for misbehavior. Nakakaya yung kanyang ginawa. Pwede naman niya pong gawing tama. Congressman naman po siya. Pwede naman niyang ipasamon yung mga dokumento na gusto niyang makuha for the sake of transparency na sinasabi niya. Hindi kailangang personal niyang gawin ito. May tamang proseso po. Tama po yung ating sinasabi. At ngayon, doon sa mga claims ng kanyang mga followers na kinumpirma lang ng mga taga-DPWH mismo na yung dokumento authentic po, kapanipaniwala. Paanong maging kapanipaniwala? Lalong kaduda-duda po yung dokumento. Bakit po kaduda-duda? After na makuha niya yung sinasabing dokumento, hindi man yan nilabas. Nilabas niya nung patay na si Cabral kung sino yung dapat na mag-authenticate. Patay na po. Sumalay natin kung yung dokumento ay yung dati pa. Baka may dagdag bawas na po. Dinoktor na. Inalter na po mga kababayan para i-protect yung kanyang nanay, yung kanyang mga kakilala, yung kanyang mga kaibigan at idiin yung mga taong gusto niyang idiin. Magamit niya sa propaganda. Propaganda ng mga DDS laban sa Marcos administration mga kababayan. Na yun mismo yung ginagawa niya ngayon. Tama po yung ating mga analysis, mga kababayan. So tama itong sinabi ng mga abogado. Yeah, ba sabi ni Atty. Del Rosario, let us refrain from calling it the Cabral files since it was never authenticated by Yossi Cabral. Instead, let's call it the Libiste files because he was the one who made the expose and has the burden to prove its authenticity. Isa pang magaling na abogado, mga kababayan, si Atty. Rene Bueno, isa ding vlogger. Sabi niya, public service is not a soap opera. While Libiste masterfully scripts his drama, he fails miserably at delivering results. The people deserve a leader, not an actor. It's a flop. Correct mga kababayan. Another drama ng mga DDS and Libiste is a DDS congressman. Malinaw po yan. Itong ginagawa mga kababayan ni DDS Congressman Libiste, ang akala niya may na-expose siya. Ang totoo po, wala man siyang napatunayan sa kanyang in-expose. Ang na-expose, totoong na-expose mga kababayan, yung kanyang pagkatao, yung masama niyang pag-ugali, yung kanyang sarili ang na-expose mga kababayan. Pero may na-expose siya na mga anomalya. Wala man siyang na-expose mga kababayan. Unang-una, yung mga dokumento na sinasabi niya, hindi na po kapanipaniwala. Kasi nga po, sabi ni Atty. Bueno, hindi siya authenticated. Ngayon, pakinggan ninyo pa ang isang magaling na abogado sa interview po ng TV host na dating aktor na si Jojo Alihar. Yan po. Sabi dito, hindi sapat ang mga Cabral files na dokumento na binalabalandra ni Libiste dahil inadmissible siya sa korte. Ito'y dahil wala ang dapat makapag-authenticate. Kaya yan ay wala ng kwenta. Na pag-usapan, mananatiling puro chismis at ngaw-ngaw lang yan.
Pakinggan natin yung paliwanag ng abogadong guest po ni Jojo Alihar. Sadly, both for the family, because, siyempre, it's always bad then, a bad to lose someone. And at the same time, it's also bad for the government because supposed to be she's the one holding the key to a lot of documents that would shed light on what's actually happening. Hindi ko lang kilala itong abogado. As a whole. Baka kilala po ninyo. I-post na lang ninyo po. Unfortunate yung pagkamatay niya, medyo seryoso muna tayo. Kasi Yan, alam mo yung posisyon niya kasi siya yung gatekeeper ng mga insertions eh. Ang trabaho niya talaga is to get in touch with Di lawmakers, ko siya kilala with heads of agency. And ang trabaho Itong niya, importante para po, yung alamin kung sinasabi yung niya. insertions, at siya yung nagsicertify, siya yung nagpo-provide ng necessary funding. So yun yung trabaho niya. No? So marami siya nakakausap. Eh ang problema right now, kung mapansin mo, doon sa level ng mga matataas, yung mga mambabatas sa limbawa o yung mga heads of agency, ang hirap nilang i-pin down precisely because kulang ng ebidensya. So either walang personal na dealing yung witness or hindi niya talaga naabutan ng pera, inabot doon sa bagman, inabot to someone else. So it's very difficult to pin them down. So maganda sana yung testimonya niya precisely because siya, kausap niya na diretso yung mga yun eh. So ano ba yung pinag-usapan? Ano ba yung deals? Ano ba yung mga agreement? Ano ba yung mga concessions? Maganda sanang makita. Eh kaso namatay. Ngayon ang tanong kung namatay siya, attorney, kung namatay siya, yung bang mga iniwan niyang dokumento, yung mga text messages niya, yung mga phone calls, Still hold o water. yung bang mga yung mga conversations sa messenger, admissible ba yan as evidence? Una, kung di siya namatay, walang problema. Pero dahil namatay siya, mahirap na. For example, yung mga text messages niya, yung mga conversations sa messenger, yung mga phone calls, ang tawag dyan ay electronic evidence. So sa Supreme Court, meron tayong rules on electronic evidence now. So for them to be considered admissible, they should pass the test of admissibility. So may mag-authenticate. Sino mag-authenticate? Yung may hawak ng phone, yung nakikipag-usap. Sino yon? Siya. Eh, namatay na siya. So how Correct. do we do that? Pangalawa, yung mga dokumentong iniwan niya. Ang mga dokumento kasi, it's not enough na nagsabit ka ng dokumento. Correct. Nangangailangan yan tinatawag na testimonial support. Ano yung testimonial support? Yung tao na magsasabi na alam ko yung dokumento na yan, genuine yan, alam ko yung Yes, nakapaloob dyan, ang may validation personal doon, knowledge so ako. ano. So, you cannot just go to court and submit a document. Alam mo ba, kahit sarili kong affidavit, kunyari, nagsabit ako ng affidavit, You have to be o present. may hiling na sa court, that affidavit in itself will not be enough. I should testify and provide support, number Kita one, mo? to establish that that affidavit I really executed, that's Correct. genuine. Lahat na lang nilagay ko dyan based on personal knowledge. Unless Correct. I do that, walang value yung mga dokumento. Walang na value. yun. So yun ang problema. Dahil namatay siya, maraming mga ebidensya na mas madali sana, mas convenient sana. I'm not saying walang paraan, but it's difficult now. Kaya nga, even if the NBI has already ruled that there is no foul play, the autopsy report in fact indicated that that there was no crime committed against her. Hindi ko maalis sa mga taong bayan kung ba't nagdududa pa rin sila kasi ganun siya ka-importante eh. O kaya lang syempre ibang mga nagdududa naman kasi parang kakapanood ng probinsyano, Mission Impossible. Baka lokohan na naman yung mga naiisip nila, sobrang absurd. But I get where they're coming from. So it dies with her. It's short of saying, ganun ba? All the evidence that she has on hand dies with her. And not necessarily, kaya may hirapan ka lang. mahirap You have to be na very, ngayon. very creative. Ah. Tsaka pangalawa, and this is also important, yung testimonial evidence niya, yung kanyang testimony. Eh, patay na Prior siya. to her death. Okay, namatay na siya, paano gagawin? Ang tanong, paano kung nakausap niya halimbawa si Congressman Leviste, kwento niya? Yung bang kwento niya, pwede bang ikwento ni Leviste and would that hold water? So unfortunately, ang tawag doon hearsay. Hearsay. Kasi Hearsay po. dapat ikaw yung nakakita, hindi narinig mo lang na sinabi sa'yo. So ang tanong naman, meron bang exception sa hearsay rule? Meron, halimbawa, dying declaration, yung pag alam mong mamamatay ka na, magsasalita ka. Pero sa kaso naman niya, hindi naman siya talaga impending death. Siya eh. Iba yung alam mo sa pelikula, yung binaril ka, tapos tinatanong kung sino yung may kasalanan. Alam mo yung, di ba, yung, tapos bago mo masabi, namatay ka, di ba, nagbigay ka lang ng clue, pwede yun, or declaration against interest. But otherwise, yung mga sinabi niya per se, halimbawa dito kay Leviste, hindi pwede mag-testify si Leviste kasi hearsay yun, hindi siya Hearsay. So, as Ang I lahat said, ng sinasabi niya, malaking bagay yung hearsay. pagkamatay niya, but the question is, should Ni the Leviste. investigation stand on its own? Of course it can. Kaya ginagamit Marami niya namang po ebidensya. propaganda Mas mapapadali lang sana. para manira ang sa Marcos maganda niyan, administration. Kapag may mga gusto kong hindi masyadong ipit. DDS congressman kasi siya yung po. mga dapat may ipit na ayaw niyang maipit. Medyo tuwa siya. Dahil nangyari yun kay Cabral. No. Syempre, mahirap. Although when you know, ano naman, if you
testimonies, especially during the other committees, Quadcom, nung nandun pa lang siya, if what she says can be validated with the documents that they have on hand, will that, of course, that would hold water, no? It would hold something on court, in court. Hindi, ang mangyayari kasi Kasi noon, sinabi niya rito, verbally. ang maganda na may mga sinabi kasi siya sa court, nag-testify siya doon eh. Yes, so baka pwede mong ipilit yun, pero kaso wala din siya masyadong sinabi doon kasi. Doon na lang sa Senado siya, medyo tahimik siya eh. So yun lang yung problema, I wish hindi siya namatay kasi yung pagkamatay niya. Very timely ito na pag-usapan natin. Huwag lang siya mabubuhay kasi merong mga conspiracy theory. Nagulat tayo na nagpaiba pala ng ilong, yung mga ganyan, di ba? Nakakatawa yan. Ito naman on a personal note. I was talking to my wife. So malinaw po, mga legal experts na nagsasabi. Ang kwento ni Libiste, kasi hindi authenticated siya, pati yung hawak ng niyang document, considered po siya chismis na lang. Lalo't pinanis na niya, mga kababayan. Hinintay pa niya, 3 months pinalipas. Kung kailan patay na si Cabral, tapos niya ngayon niya nilalabas. O di ba po? So makikita ninyo po, talagang kaduda-duda ang motibo, mga kababayan, itong si Libiste. Kaya sabi natin, ang ating panukala, paimbestigahan ito po si Libiste. Unang-una, puwersahan niyang kinuha yung dokumento. May nasaktan, illegally obtained. And that is, mga kababayan, malinaw na mali. Maling gawain ng isang congressman. This is a clear misbehavior of a congressman na pwedeng maging subject ng ethics complaint, mga kababayan. Di ba po? At yung pagnanakaw niya ng dokumento, kailangan na panagutan niya rin yon, mga kababayan. Kasi, tulad ng sinabi natin, pwede man niyang gawin sa tamang pamamaraan. Nag-file sana siya ng resolusyon kasi congressman siya eh. Calling for a congressional investigation para yung mga dokumento na gusto niyang ma-obtain for transparency purposes, pinasamon niya sana. Di ba po? Ay sa personal niyang pinuntahan, tapos puwersahan niyang kinuha, ninakaw yung dokumento. Tapos binuro niya for 3 months. Kung kailang patay na yung taong dapat mag-testimony, mag-authenticate sa files, doon niya nilalabas ngayon. So lumalabas questionable na lahat. Hindi na po admissible. Hindi na kapanipaniwala yung sinasabi niyang Cabral files. Hindi na ito Cabral files, kundi Libiste files, mga kababayan. O ito yung latest. Nagpalabas po ng statement si Secretary Dizon. Baseless and malicious. Secretary Vince Dizon categorically denies Batangas Representative Leandro Libiste's allegations that he made insertions in flood control projects under the Bases Conversion and Development Authority or BCDA, which he formerly headed. Sabi po ni Dizon, nagpalabas na niya ako ng malinaw na statement na wala akong flood control projects that are funded through budget insertions, allocable funds, or any discretionary source. Any claims of allocable or discretionary funding for such purposes are baseless and false. The timing of Representative Libiste's allegations also raises suspicion after reports of some DPWH staff surface accusing the lawmaker of forcefully and illegally getting files from the late Undersecretary Catalina Cabral. Kung ano-ano na lang po ang pinopost na mga aligasyon nitong si Libiste, sabi ko sa inyo, kabata pang congressman, nabulok na agad. Yan mga post niya. 10 hours ago, nag-post na naman. May nagbigay sa akin ng isa pang kopya ng files ni Yumaong Yose Cabral mula sa DPWH. Biniberipika ko at tugma ito sa kopya ko. Talaga pong ginugulo niya. And possibly, yan talaga po ang objective niya para pagtakpan yung mga totoong sangkot na mga alyado niya, kaibigan niya, pati yung nanay niya. Na mismo mga kababayan siya, inamin niya may 1 billion pesos insertions. Pagkatapos, nang madiscover niya kasama yung nanay niya, sinabi niya na iniman na niya lahat ng insertions ay masama. O di ba, mga kababayan? Ayan ba mga post niya, 9 hours ago, bakit wala pang inilalabas sa CCTV
ng pag-deliver ng maleta sa opisina ng DPWH. Nakita ninyo? Walang tigil na propaganda siya mga kababayan at haka-haka. Parehas na parehas ang kanyang ginagawa sa ginagawa po ni Kiko Barsaga. Sabi natin, an ethics complaint should be filed against Libiste for misbehavior and unethical conduct of a sitting congressman. Ito yung nag-react si Vince Dizon dahil sa post na to. Mga kababayan, nasabi ni Vince Dizon malicious. Maraming whistleblowers ang nagbibigay sa akin ng ebidensya dahil nagtitiwala sila na ang habol ko ay ang katotohanan at hindi ko kailangang mangurakot. Kaya may nagbigay sa akin ng di umano'y bagong insertions o allocable ni Secretary Vince, pati ang kanyang dating BCDA flood control project. So nanggugulo, todo-todo yung panggugulo mga kababayan ni Libiste. Malinaw po na black propaganda para sa sumikat at the expense of other officials ng ating gobyerno. Pinalalabas niya na siya na lang ang magaling, siya na lang ang malinis mga kababayan. Iyong nanay niya sabit sa insertions. Kita mo na mga kababayan. Kaya tama itong sinabi ni Deputy Speaker Ronaldo Pono. May payo siya kay Libiste. Tungkol sa proseso ng budget, dapat aralin niya ang proseso ng budget. Across the board, you want it. Yeah, of course. Yeah, depends on the DPWH. Again, rekomendasyon nyo sa amin, we list down projects na baka hindi nila nakita. Sabihin nila, hindi ko nakita na namin ito. Hindi okay, di ba? Or hindi kailangan ito. Hindi okay lang. But again, they make the final decision, not us. I cannot answer to any report that the new congressman will spread. Okay? Number two, I presume that he studies it already. Siguro kung tumagal pa siya ng mga another 5-6 months dito, para malalaman niya yung sagot sa sarili niya lang. Okay? Stay around longer, get to experience everything, kasi one of these documents I know, you're probably seeing for the first time. So it's not a question of knowing everything the first day you are here. But again, sometimes, when we don't know what we're talking about, we will say things. I don't think he knows exactly what an insertion is. What's the difference between an insertion and an amendment, an insertion and the things he's talking about now. And it's not fair for somebody to blanket accuse everybody. Alam mo, sabihin, hindi, actually, lahat ng congressman may insertion. Kasi lahat ng congressman, hinihingian ng rekomendasyon nila. So, siyempre, trabaho ng congressman yun. Sino pa ang tatanggit? Correct. Diba? So, and then again, kahit mag-recommend yung congressman, hindi yun ang final decision. Kaya hindi yun talaga amin. Diba? Nagsasuggest kami bilang mga katawan ng aming mga distrito. That's our job. Huwag niyo naman ang sayangin yung oras namin kasi alam na Kung inaral niya sana, hinintay niya mga 6 months. Baka niya yung mga tanong niya, siya na rin niya yung makakasagot. Assuming kasi po, lahat ng nakasulat sa budget, aros gusto niya, lahat ng nakasulat sa budget, pinagdududahan niya. Lahat na lang insertions. Balibasa bagitong congressman. So malamang sa malamang, hindi siya kasi familiar pa ng budget process. Kabago-bago kasi, mag-aral kasi muna ng maayos. May kasabihan po tayo, little knowledge is dangerous. Yan ang nangyayari dito kay Libiste. Kaya kabata-bata na congressman, nabubulok na kaagad. You see? Sabi ni Congressman Pono, Deputy Speaker Pono, bago niya siyang mag-akusa, aralin niya muna yung proseso niya ng budget. Bakit niya lahat ng congressmen halos may insertions? Trabaho na niya namin na mag-propose. Kasi hanapan kami ng project sa aming distrito. So insertions per se, hindi man po siya masama. Ang masama, kung yung in-insert na proyekto po ninakaw, hindi in-implement, pero ninakaw yung pondo, or in-implement yung proyekto, substandard yung pakagawa, yun ang mali doon. Di ba po? At siya mismo, inamin niya yung nanay niya, may 1 billion insertion.
Tapos nang malaman niyang may 1 billion yung nanay niya, sasabihin niya, pinakang maliitan niya yung nanay ko, 1 billion lang. Yung iba niya kasi 5 billion, 6 billion. At hindi naman niya lahat ng insertions mali. Yun naman pala. Masamaan niya, hindi lahat ng insertions masama. Yun naman pala. So bakit siya daldal ng daldal mga kababayan? Malinaw na pabida. At saka mga kababayan, malinaw na ginulo niya yung dokumento. Tapos sabi niya kahapon, magpi-privilege speech sana daw siya. Pinigil daw siya na ilantad sa kamera. Iwala man po sa sesyon yung kamera, yung Congress. Nag-adjourn na po December 23. Ang in-session po yung bycam. Para matapos yung budget. Pagkatapos, gusto niyang mag-privilege speech. Sa 26 pa, January 26. Di sa January 26 ka, mag-privilege speech. May rules po yung Congress. Kung kailan ka pwede na mag-privilege speech. Alangan man, nasa adjourn yung Kongreso. Magsisesyon lang para pagbigyan yung pag-privilege speech mo. Di ba po? Ayan sabi dito, Cabral Files, ilalantad sa kamera. Leandro Leviste, nilalaman ng tinaguriang Cabral Files. Ayon kay Leviste, kung papayagan siyang ilantad din niya ang umano'y sikretong 18.52 bilyong maintenance in operating expenses fund ng Kongreso. Ano naman ang problema doon? Kasi daw biglang tumaas mula sa 10.75 bilyon patungong 18.58 bilyon. Kung saan anya, malaking bahagi ng pondo ang nililiquidate by certification dahilan upang posibleng maibulsa ang pera. So haka mo pa man lang, posibleng maibulsa? Hindi pa man nangyayari. Nag-aka-aka ka pa. Aka-aka ka man lang. Gusto mo nang mag-privilege speech agad? Mag-privilege speech ka kung may na-discover kang mga anomalya. Wala aka-aka pa lang. Sayang ng panahon. Gusto mong pagbuksan yung Kongreso. Pabuksan yung Kongreso kahit nasa pagbakasyon, naka-break yung Congress. Kita mong pag-ugali nito mga kababayan. Tapos sabi ni Libiste, may 2 million Christmas bonus daw yung mga congressmen. Sabi ni chairman sa appropriation chairperson Swansing, wala man anyang ganyan. Yan ang sabi dito, Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Maika Swansing said, there was no such thing as a 2 million pesos Christmas bonus for congressmen as claimed by Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Liviste. Wala pong ganon. The MOOE of the House is purely for the operations of the House. And that's all I can say about that. Kung ano-ano na lang, mga kababayan, ang dinadaldal nitong si Liviste. Tuwang-tuwa naman yung mainstream media kasi laging may controversy. Laging may balita mga kababayan. Anyway, yan man lang po. Napahaba yung ating diskusyon mga kababayan dito sa walang kakwenta-kwentang pinagsasabi ni Liviste, DDS Congressman Liviste. Atid sa inyo mga kababayan itong napakagandang product from Australia. I am worldwide amazing pure organic powdered drink mix from Australia. Amazing barley. Yung mga gusto po na mag-try nito, mag-message na lang po kayo sa amin. Sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. So lagi ninyong tatandaan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.